May mga gabi sa baryo na ang lupa mismo ay may tinig, hindi usapan, kundi pulso. Mahina, pulso na parang nakaimbak na hininga ng mga punso. Sa gabi ng pag-uwi ni Maya mula sa alanganing liwanag ng lampara sa dibdib ng kalabaw, naramdaman niya iyon. Isang pag-igting sa ilalim ng mga paa, isang amoy ng bagong lungtian at basang lupa na hindi nawala kahit pinahid niya ang alikabok sa kanyang mga palad. Ito ang gabi na babaguhin ang katahimikan ng kanilang bakuran. Maya ay hindi isang mahalagang tao sa salita ng iba. Anak siya ng simpleng tindera, magaan ang yapak, mabilis ang kamay sa paghahabi ng supot, mahilig siyang tumawa ng parang hindi nabibigatan ang mundo. Ngunit sa mga gabi na may maliwanag na buwan, siya ang unang lumalakad papunta sa gilid ng kanilang bakuran, sumusulyap sa punso kung saan kumikislap ang maliliit na ilaw, mga ilaw na itinuturing ng matatanda na hindi dapat bastusin. Inaalala niya ang mga kwento ng ina niya, mga babalang binulong sa dapit hapon, mga pangalan na hindi dapat tawagin dahil baka dalhin ng hangin ang kanilang tinig sa ilalim. Yun ang dahilan kung bakit noong unang marinig ni Maya ang may kumakatok sa pinto, hindi pisikal na katok, kundi tatlong paksiw na tunog na dumaan sa dingding ng gabi, tumigil ang loob niya at kumapit siya sa hawak niyang supot. Tatlong pukpok. Katahimikan. Pagkatapos, mahina, isang tinig. Maya. Hindi dapat tinawag ang pangalan niya mula sa dilim at hindi dapat may sinumang tao ang magpakita sa gitna ng taunang ritual ng punso. Ngulit ang dumating ay hindi isang tao lamang. Sa gilid ng ilaw mula sa lampara ni Tintin, nag-anyong maliit, puti at kumikislap ang isang nilalang. Hindi malakas ang mga hakbang, parang ang bawat pintig niya ay bumuhos mula sa damuhan. Buknoy, ang puting duwende na naging alamat sa palagay ng ilan, nakayuko at may daladalang tela. At sa loob ng tela, may umungal na paghihirat. Isang anyo na hindi lubos na tao at hindi ganap na duwende. Isang nilalang na may buntot na tila kumikiliti sa mga ugat, nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at paghinga at humihingi ng tulong sa isang tinig na halos wala na. Lolo Martin, ang mura ni Buknoy, parang may pag-iingat sa bawat pantig, buntis, nahihirapan. Lolo Martin dumating ng mabilis para sa isang matandang lalaki. Ang kanyang mga paa ay mabigat, mukha'y may mga guhit ng mga taon ng pag-aalaga sa punso at paghuhuni ng mga alamat. Hawak niya ang isang pangmatagal na baston, hindi basta baston, kundi isang patpat na may ukit at may baunang amoy ng alkitran at kahoy. At may supot din siyang dala, maliit, hinabi ng sinumang nag-alay ng alaala. Tumahimik siya sa harap ng punso at tumingin kay Maya, balingkinitang nakatayo sa gilid ng pinto. May panuntunan, ani Lolo Martin ng mababa, hindi babalang kundi isang paalala man lamang. Tatlong pukpok, huwag gawing laro, supot para sa ilaw, huwag hayaang maging bihag ng tarang, batong patpat para sa pangalan. Ang kaharian ay hindi basta-basta humihingi ng laman ng walang kapalit. Maya ay umupo sa hagdanan. Hinawakan ang supot niyang palaging dala kung may pupunta sa kanila galing sa punso. Isang munting supot na inihabi ng kanyang ina at puno ng maliliit na butil ng bigas, pulbos ng luya at sinulid. Si Joey na ilang taon lamang ang nakatatanda sa kanya at palaging nasa gilid ng kanilang mga bagay, dahan-dahang lumapit at inilapag ang isang patpat na may kakaibang kinang. Ang hatid niyang patpat ay malamlam ang kislap, hindi basta kahoy. Sinabi niyang nakita niya ito sa ilalim ng lumang puno malapit sa damuhan at hindi niya alam kung dapat ba itong kunin. May pag-aalinlangan sa mata ni Joey, hindi dahil takot sa duwende kundi dahil sa bigat ng pangungutang. Parang alam niya na kapag binitiwan mo ang isang bagay na nakikita mo, may kahihinatnan. Habang pinag-aayos ni na Lolo ang maliit na tela na ginamit para kumot sa duwende, narinig ni na Maya ang mga kapitbahay na unti-unting lumalabas sa kanilang mga bahay. Lilio, may bahay na laging nag-iingay sa umaga at nagluluto ng maraming ulam pag may piyesta, humawak ng lampara at tumingin sa punso na parang nag-aalangan.
Anong ginagawa nila dito sa gabi? Ang ani niya, ngulit ang tinig niya ay naputol dahil naramdaman niya rin ang kakaibang pag-igting sa lupa. Hindi nagtagal, nagtipon ng ilang pamilya sa maliit na liwasan. May isang hayop na nawawala, si Miko, ang kambing ni Mang Ernesto na huling nakita na nakahilig sa gilid ng bukid at pagkatapos ay naglaho na parang nilamon ng lupa. May marka ng mga bilog na tila pinisil sa damuhan, parang mga yapak na paikot. May maitim na linya sa lupa na parang nakasulat na letra, ngunit hindi maintindihan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pigati mula sa supot na dala ni Buknoy ay lumabas ng mas malinaw. Ang buntis na duwende humihingal, kumakapit sa tela at ang tunog niya ay hindi sigaw, kundi isang serye ng mahihinang ungol gaya ng hangin na dumaraan sa mga ugat. Maya, wika ni Lolo pa, at habang hindi man siya nag-utos, ang tinig niya ay nagtataglay ng bigat ng responsibilidad. Ikaw ang malapit, nakikita ng punso ang puso mo. Sabi ng mga luma, may mga tao na tinatawag ng lupa kapag kailangan ng kamay na hindi takot tumulong. May sandaling huminto ang hangin, para bang huminga rin ang mga bahay. Maya ay tumayo at hindi niya alam kung bakit. Baka dahil sa alaala ng kanyang ina na namatay ng naglilihi na may kalmadong tapang. Baka dahil sa supot na hawak niya ay nandiyan ang bakas ng mga haplos ng habang buhay. Siya ang lumapit. Pero may babayaran, dagdag ni Lolo Martin. Hindi natin pwedeng ibigay ang pagkakakilanlan ng sinuman. Ang punso ay humihingi ng handog, munting alaala lang, isang bagay na hindi pagtatanggal ng buhay kundi pag-aalay ng alaala. Kaya ang batong patpat, ibig sabihin ilalagay natin ang pangalan at hindi natin dapat kunin ulit. Ang mga mata ni Lilio ay kumikislap. Hindi natin dapat basta magbigay. Kung hihingin ng punso ang higit pa? Ano kung ang dulo nito ay pagsasamantala lamang? Ang duwende ay hindi ganon, sagot ni Buknoy, at ang kanyang tinig ay tila kampanilya na nabasa na. Kami may panuntunan, kami tumutulong, kami hindi nang hihingi ng sangkatauhan. Ngunit may hangganan ng pag-ibig. May kamalian kung sinasamantala ang liwanag. Hindi nila kailangang sabihin pa na ang liwanag ay maaaring maging pagkakait din. Liwanag na nagiging pangakong walang hanggan kapag ginamit na walang pag-iingat. Mayan ay nakaramdam ng bigat. Sa isang banda, ang puso niya ay umiiling sa tuwing nakikita ang paghihirap ng nilalang sa tela. Sa kabila, may katanungan na kumakapit sa kanyang ulo, parang unti-unting lumulutang. Kung ano ang mano-manong pagiging tao kapag ang mundo sa ilalim ng lupa ay may sariling alintuntunin. Nilapitan ni Maya ang duwende. Hindi niya nakikita ang buong mukha nito, ngulit alam niyang parang may dalawang ilaw na kumikislap sa loob ng takip. Ang duwende ay humawak ng kamay niya, malamig, hindi tulad ng kamay ng tao, ngulit may init na hindi maipaliwanag. Kailangan, ang napakahinang wika, lumapit. Ipinakita ni Lolo ang patpat na batong patpat, maliit na bato na may hawig sa patpat at may kakaibang grain sa ibabaw. Ito ang ating itatampok, paliwanag niya. Dito natin isisimbolo ang mga pangalan. 3 pokpok, 3 ulit nating ipapalo, bawat isa may dalang pangalan. Huwag kalilimutan, huwag gawing biro. Bago sumagi ang aksyon, may linaw na panawagan mula sa gitna ng tao. Kung may gustong tumulong, magsabi, ang sabi ni Lilio at tila naghahanap ng balanse sa takot at awa. Hindi lahat ang kayang mag-alay ng alaala, ngunit kung hindi tayo, sino? Isang malalim na hinga. Isa-isa, ang bawat pamilya ay naglabas ng maliit na bagay mula sa kanilang mga bahay. Munting sinulid na hinango mula sa unang panyo ng bagong panganak. Isang piraso ng kawayan na ginamit noong unang taon ng isang kasal. Pulbos mula sa isang lumang kandila na sinunog noong umagos ang ulan ng tag-init. Hindi kailanman malaki ang mga handog, hindi kusang pag-aalis ng pagkatao, kundi munting pira.
Maya ay naghulma ng kanyang supot, kinuha ang maliit na piraso ng tela ni kanyang ina at inilagay ang isang hibla, hindi dahil matanda na ang hibla, kundi doon nakatali ang pangalan ni Tintin sa isang paraan na hindi kailanman. Isa-isa, sabi ni Lolo Martin, isusulat natin ang pangalan sa batong patpat. Huwag magmadali. Ang bawat pangalan ay parang ilaw. Kapag nawala, nagiging anino. Lumakad si Joey patungo sa gitna na may hawak na maliit na sulo. Hindi sulo sa malaking sentido, kundi maliit na baston na may insistensya ng ilaw. Nakita ko to sa ilalim ng puno, bulong niya sa Maya. Hindi ko alam kung ginamit noon, pero parang tumatawag. Maya tumingin sa kanya. May kabataan sa mukha ni Joey na nagdurugtong ng takot at pananalig. Tulungan mo ako, ang payak ng hiling. Hindi ito demand, kundi kasamang pag-unawa. Sa mga susunod na sandali, ang liwasan ay naging isang maliit na bilog ng mga tao na may hawak-hawak ng mga bagay na may kamahalan sa kanilang alaala. Ang supot ni Maya ay kumikislap ng kaunti at ang baston ni Lolo ay naglabas ng banayad na pulang usok na nagpapalipad ng maliliit na pulbo sa hangin parang lumang alitaptap sa hapon. Ang batong patpat ay nasusulat ng maliliit na pangalan, isa-isa. Ernesto, Lilio, Tintin, Maya, Joey. Bawat isa ay isang pangako na hindi kukunin ang pagkakakilanlan. Bago magsimula ang ritual, may pabulong na salita mula sa dulo ng punso. Hindi isa o dalawang salita, kundi isang uri ng himig na ang dating mga awitin ng baryo ay sinasabi ng mga matatanda na malimit lamang marinig kapag may nangyayari sa ilalim ng lupa. Ang mga mata ng mga tao ay kumikislap, nag-uusap ng hindi sinasabing nararamdaman, kung anong kapalit ang hinihingi, kung anong panganib ang kaakibat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, bumalot ang isang pakiramdam ng pag-asa. Kung magkakaisa sila, may maaaring panandaliang lunas. Isang hiling, sabi ni Lolo Martin ng malalim at matatag. Isang munting alaala. Ang sanggol na isasalba natin ay hindi lamang para sa duwende. Ito ay isang pangakong magpapayapa sa hangganan. Ginagawa natin ito dahil tayo ay magkakapatid sa lupa na ito. 3 pukpok. Ang mga pangungusap ni Lolo ay hindi lamang salita. Ang mga ito ay utos sa hangin. Ang unang pukpok ay tumama sa batong patpat at nagpares sa isang pangalan, Malaya, ang pangalan ng isang matandang babae na namatay noong nakaraang taon. Ang pangalawang pukpok ay tumama at nagdala ng pangalan ni Mang Ernesto. Ang pangatlong pukpok ay tumunog at nag-ayos ng tibok ng puso ni Maya, na ngayoy parang dumudurog at muling bumubuo sa isang ritmo. Matapos ang 3 pukpok, ang supot ni Maya ay nagliwanag ng bahagya. Hindi ganap na araw, hindi ganap na kandila. Isang liwanag na parang buwan na tumitirik sa gilid ng punso. Ang tamis ng alikabok sa hangin ay napuno ng isang panandaliang hinina. Ang supot ay nakakawala ng mainit na hangin na para bang may mensahe. Ngunit sa pagliwanag na iyon, may isang bagay na muling nabuksan sa ilalim ng lupa. Hindi agad nakikita, hindi sa paningin lamang, kundi nararamdaman. Isang malamlam na pag-ikot ng hangin, isang pag-unat ng pag-ibig at pag-aalala na tumatawid sa mga ugat. Ang mga alagang hayop ay tumilapon at tumingin sa parang, at isang maliit na iyak ang lumabas mula sa nilalang sa tela, malakas nang hindi kailanman nagiging sigaw. Maya ay yumuko at tinanggap ang kamay ng nilalang sa loob ng tela. Ang init ay bumalik sa kanyang palad at sa loob ng sandaling iyon, ang mundo ay naging dalawa. Ang ibabaw at ang gusto niyang saluhin na nagpapakipot sa ilalim. Simulan natin ang napakalinaw na wika ni Lolo Martin.
Huwag mag-atubili, ngunit tandaan, kapag nagdusa ang lupa, hindi ganap na mawawala ang dilim. May hangganan sa ating panalo. Ang pag-atake ay hindi dumating agad. Walang sabog, walang malakas na tunog ng digmaan. Subalit, sa unti-unting pag-ikot ng hangin, may naramdaman silang tumitibog na parang isang anino ay lumalapit, nagsisilbing panubok ng lupa. Ang mga palumpong sa gilid ng liwasan ay kumikilos kahit walang ihib ng hangin. Ang mga matatanda ay nagbahagi ng isang pagtingin. May mga mata na nagsasabing may lumang tagabantay sa lupa na nagigising sa ingay. Maya, bulong ni Joey at hawak niya ang maliit na baston ng mahigpit. Kapag kailangan, tawagin mo lang. Huwag kalimutang sindihan ang supot sa loob ng 3 pukpok. Ang batang dalaga tumango, hindi dahil sa hindi siya natatakot. Bago pa man, naniniwala siya sa takot. Alam niyang ang takot ay tanda ng buhay. Kung hindi man, hindi siya magiging handa. Ngunit may mas malalim pa doon. Isang bagay na hindi nabili sa salita ng takot. Isang lakas na nakuha mula sa simpleng pag-aalaga sa isa pang buhay. Ang duwende ay inilapit sa gitna ng bilog. Hindi nila itinaas ang tela. Dahan-dahan lamang nilang binuksan ang isang sulok at pinakawalan ang tunog. Ang isang maliliit na paghimbing at pasyang pag-ungol. Maya ay naglatag ng malambot na kumot na gawa mula sa lumang tela. At sa tulong ni Joey at ng anino ni Lolo na tila nagiging mas matatag sa pag-awit ng lumang panalangin, nilinis nila ang paligid. Hindi nila ginamit ang salitang siruhano o doktor. Hindi ito kinakailangan. Ang ritual nila ay katambal ng katawang realidad. Malumanay na paghahaplos, pagsisiyasat kung nasaan ang paghihirap, paghanap ng tamang posisyon para ang kinikilalang duwende ay maibsan ang sakit. Habang ginagawa nila ito, isang maliit na tunog ang dumaan, parang isang iyak na mula sa loob ng lupa. Hindi ito sigaw, ngunit isang pabulong na nagmumula sa balakid ng lupa, marahang pumipintig. Ang mga tao ay sumuko at ang liwanag mula sa supot ay may konting pag-uga. Maya ay napansin na kapag siya ay humawak ng kamay ng duwende, parang lumalabas ang isang piraso ng hangin mula sa gitna ng nilalang. Isang bahagyang liwanag na nagiging mas maliwanag sa pilit na paghinga. Kapag nangyayari ito, sabi ni Lolo ng may pag-iingat, ang anino ay susubukan ang pagnanakaw ng alaala. Hindi lang laman ang inaalala nila, humihingi sila ng pangalan. Kaya kailangan natin ang batong patpat, huwag hayaang mawala ang pangalan. Maya ay hindi tumigil sa paghawak, hindi niya iniisip ang lahat ng sabi-sabi tungkol sa panganib. Sa kanyang puso, ang duwende ay isang maliit na buhay na dapat iligtas. Sa kabilang mga panuntunan, ang pagiging tao niya ang nagdikta ng kilos, isang pulso ng malasakit na mas malakas kaysa sa pagbabanta ng anino. Ngunit habang ang kanilang mga kamay ay nagkakasalubong sa paligid ng nilalang, unti-unting nag-iiba ang hangin, at ang liwanag ng supot ay tila naglalabong nakakabit sa mga anino na nag-uusbong sa paligid ng punso. Ang isang bahagi ng lupa ay kumulay ng malabong itim, at isang malamlam na anyo ang naglalaho parang anino ng isang lumang tagapangalaga na tinatawag ng matatanda na Dato Malaya. Hindi pa ito ang labanan. Ito pa lamang ang paunang pag-ikot, ang panubok, kung ang komunidad ay mabibigyan ng lakas ng loob na mag-alay ng hindi nawawala ang sarili. Ang mga kamay ni Maya ay nanginginig mula sa malamig at init na sabay-sabay, at sa isang sandali ng kabagalan, ang duwende sa tela ay nagtigil sa pag-iyak at, sa halip, naglabas ng isang mahinang tunog na parang pag-iyak ng batang hindi pa bihasa sa paghinga ng mundo. Ngayon, wika ni Lolo, 3 pukpok na ulit, pero hindi sa batong patpat lamang, 3 pukpok din sa pinto ng punso. Dadalhin ng bawat isa sa atin ang munting alaala at ibubuhos sa supot. Kung mawawala ang sinuman, siya'y mananatili sa batong patpat at sa alaala ng bayan. May huling pag-aalangan. May mga mata na nagtataka kung sapat na nga ba ang munting alay. Lilyo ay nagdudukot ng maliit na palamuti mula sa kanyang kwelyo at inalay.
Mang Ernesto ay nagbukas ng kanyang palad at inilabas ang isang maliit na sinulid na ginagamit niya noon sa unang kurap ng kambing. Maya ay inilabas ang piraso ng tela ng ina niya at sa ilalim ng kislap ng supot, inilagay niya ang hibla. Bago pa man mahalo ang lahat, isang tunay na pag-ikot ang naganap sa hangin. Mas malakas ito kaysa sa naunang pag-igiting. Ang mga puno sa paligid ng liwasan ay tila nagyakap at ang mga alon sa lupa ay parang kumikiliti. Sa gilid, may isang mababang anyo na nagmumula sa dilim. Hindi ganap na anyo, ngunit sapat na upang maramdaman ng lahat ang pagbukas ng isang mata mula sa ilalim ng lupa. Maya ay huminga. Alam niya sa loob niya na may oras na magsisimula ang lahat ng hindi sinasabing bagay. Humahalo ang takot sa pag-asa. Ang duwende ay kumikilos na parang naghahanda. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa tiyan ng nilalang at dahan-dahang hinimay ang ritual na kailangan, malumanay, maingat at puno ng respeto. At nang ilagay ni Maya ang palad niya sa gitna at iling ang supot na may dalang liwanag, napakinggan ng lahat ang tatlong pukpok, tatlong tunog na hindi lamang nagmula sa kahoy, kundi sa puso ng baryo mismo. Ang unang pukpok ay nagpatibay ng pangalan. Ang pangalawang pukpok ay nagdala ng hangin. Ang pangatlong pukpok ay bumalot na parang kumot sa mga ugat. Ngunit sa sandaling iyon ng pangatlo, may lumabas mula sa tabi ng punso. Isang pabilog na anino, mas malaki kaysa sa dati, na may kilabot na katahimikan. Hindi siya nagngangalang, ngunit ang presensya niya ay parang isang lumang libro na binuksan, naglalabas ng mga pahahina na maitim at may amoy ng lupa. Ang mga tao ay parang natigilan at ang supot ng liwanag ay kumikislap ng mas malakas na para bang sinusubukan itong ipanalo ang isang saglit na labanan. Maya ay hindi umalis. Hawak ang kamot ng duwende at ni Joey, naroon si Lolo na nakayuko at nagsimulang umiwit ng linya ng mga salita na hindi ganap na malamang marinig ng iba. Mga salitang matagal nang lumulutang mula sa bibig ng mga ninuno at sa bawat pagbigkas, isang maliit na liwanag ang sumusunod. Ngulit ang anino ay hindi nagtataka. Dahan-dahang lumapit siya at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nag-iiba ng kulay. Habang lumalalim ang gabi at ang mga tinig ay nagiging isang himig, ang panganganak ay nagsimulang magbago. Ang gahinaan ng nilalang ay naging mas malapit sa isang pagdurugo ng espiritu at ang mga tao sa bilog ay nagbabago ng kanilang posisyon, mas nagiging isang pader ng proteksyon. Maya ay nakaramdam ng isa pang pag-ikting sa ilalim ng kanyang palad. Ang duwende sa tela ay ngumiti nang parang hindi nakikita ng tao, ngunit ang mukha niya ay puno ng kapigatian. At sa sandaling iyon, isang bahagyang bahagi ng katawan ng bagong nilalang ang sumimulang umusbong mula sa init ng kumot, isang maliit na hubog, isang tunog na hindi pa kilala, isang pag-asa na lumalabas. Saan man sa liwasan, ang mga mata ay sumisigaw ng hindi malirip na pagsubok. Ang anino na tinatawag nilang Dato Malaya ay hindi pa nagdudulot ng malakas na pananalakay. Hindi pa, ngunit ang intensyon niya ay malinaw. Hindi lamang siya nagnanais ng laman, nagnanais siya ng mga pangalan, ng mga alaala. At habang lumalabas ang munting bahagi ng bagong buhay, ang hangin ay parang humahaplos at sabay na nagbibilang ng mga pangalan sa hangin. Doon, sa pag-igting ng huling sandali bago ang pagbubukas, natapos ang unang yugto ng kanilang pagsubok. Ang mga kamay ay nanatiling magkakadikit, ang supot ay nagliwanag, ang tatlong pukpok ay naroon pa rin, natatanaw at narinig, at ang duwende ay malapit ng magsilabas ng huling hininga na magsasabing siya ba ay ligtas o may ibang kapalit na kailangan pang ialay. Hindi pa natatapos ang gabi. Ang anino ay kumikilos, ang sanggol ay naghahanda, at sa harap ng lahat ng iyon, ang batang dalagang si Maya ay nasa gilid ng dalawang mundo, handang tumawid ngunit alam na ang presyo ay may presyo. Ang hangin ay naging mas makapal, parang may dalang telang basa na hindi agad natuyo. Sa paligid ng bilog, ang mga tao ay naging isang katahimikan na may pulso.
hindi katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng pagkuha ng hininga bago ang pagsigaw. Maya ay naroon, nakayukob, ang mga palad niya ay nakakapit sa malamlam na balat. Nakikita ng laban na liik ng nilalang. Sa bawat pag-ungol, sa bawat hinaing, ramdam niyang parang may lumalabas na maliit na alon mula sa ilalim ng lupa. Mga alon na humahaplos, naghahanap at nagbabantang kunin ang isang bagay na hindi dapat mawala. Isalalay natin ang pangalan, mahina at matatag na sabi ni Lolo Martin. Ang kanyang boses ay parang kawayan na pinagpahid ng langis, hindi palakasan kundi patibay. Isulat ninyo ang pangalan, wal ninyo kalimutan, hindi ang buhay ang iakalay, kundi isang alaala, isang piyesta, isang awit, isang hibla. Yan ang ibibigay natin sa punso. May mga mata na lumunok ng luha sa diwa ng kabigatan ng pag-ibig. Liliyo ay naglabas ng maliit na tela na may bahid ng puting abo mula sa libingan, pulbos na tila naglalaman ng unang halahak ng kanyang panganay. Mang Ernesto ay nagkunot ang noo at inihain ang sinulid mula sa unang lambat na ginawa niya. Ito ay maliit ngunit punong-puno ng alaala. Maya, nang haplosin ng malamig na hangin ang piraso ng tela ng ina niya, ay nagdala ng isang maliit na himig sa puso, isang awit na unang itinuro sa kanya ng bata pa siya. Inilagay niya iyon sa supot at nang dumampi ang panyo sa loob, huminga ang supot at kumislap na parang may buwan sa loob. Bago tuluyang sumabak ang bilog sa huling ritual, may sandaling naghatid ng isang maliit na katahimikan, isang gulugod ng katahimikan na parang tanong. At sa sandaling iyon, isang malalim na pag-igting ang dumating mula sa ilalim. Isang anino ang dahan-dahang bumangon, hindi ganap na anyo, ngunit sapat ang hugis para maramdaman ng bawat tao sa bilog ang presensya nito. Dato Malaya, hindi siya isang pangalan ng tao lamang, kundi isang lumang tagapangalaga ng hangganan, isang konsepto ng lupa na hindi tinuturuan sa paaralan ng bayan, ngunit nararamdaman sa buto ng sinumang naninirahan sa lugar na iyon. Humahagod ang lupa, pandikit ang isang tinig mula sa dulo ng bilog, ngunit hindi organisado. Itong tinig ay tinig ng marami. Ang mga mata ni Lolo ay nagliwanag ng bahagya. Huwag natin hayaang masira ang panuntunan. Sa pag-ikot na iyon, naglabasan ang lahat ng pangalan na isinulat sa batong patpat. Ang batong iyon, maliit ngunit mabigat sa puso, ay tila may sariling paghinga. Si Joey, na may hawak na maliit na baston, dahan-dahang itinapat ang apoy sa supot at sunod ang utos ni Lolo. 3 pukpok. Ang unang pukpok ay dumanak sa kalye ng kahoy at nagbunga ng isang malalim na tunog na parabang tumalbog mula sa ilalim ng lupa. Ang ikalawa ay muling tumama at humalili ng tunog na nagpapaalala ng mga dinadalang pangalan. At ang ikatlong pukpok ay tumama ng may pambihirang bigat at sa sandaling iyon ang supot ay lumabas ng liwanag. Ngunit hindi naglaon ay dumating ang unang panghihimok mula sa anino. Hindi siya nagsalita ng malinaw na salita. Ang kanyang boses ay dumaloy sa lupa at dumampi sa mga baga ng mga tao. Bigyan ninyo ako ng pangalan, ang sabi niya. At sa mga haligi ng tunog ay may pangako, bigay na hindi pahihiwalay sa kapalit. May larawang dumating sa isip ng ilan, kayamanan, lupa na laging may sangang puno ng palay, pag-iwas sa sakit. Ito ang mga boses ng tukso, mga butil ng kamusmusan na nagiging usok kapag inihuhulog sa bulsa. Si Lilio ay humila ng bahagya sa mga damit ni Mang Ernesto, may matinding pag-alangan sa mukha niya. Paano natin malalaman kung hindi nila kukunin pa ang iba? Ang susunod niyang pag-iisip ay ang posibilidad na kapag natubos ng punso ang ngayon, ibang pagnanasa ang bubuhos. Baka ngayon lang sila nagtanong ng pangalan at bukas ay hihingin ang alaala ng anak namin, bulong niya at ramdam ng buong bilog ang bigat ng tanong. Ngulit, may sagot din na dumating mula kay Buknoy, ang maliit na duwende na puti at tahimik.
Magsalita siya ng maliyam at maingat dahil kahit ang kanyang salita ay maaaring maging panuntunan o babala. Hindi kami nangihingi ng wala sa limitasyon, sabi niya. May hangganan kami. Kayo ang nagpasok ng pusod ng pag-asa. Kami nagpapahiram lamang ng liwanag para sa isang hininga. Huwag ninyong gamitin para sa sarili. Ang sabihang iyon ay parang malamig na tubig at mainit na sabaw magkasabay. Nagbabalot ng katahimikan, nagpapalakas at nagbabantang hadlangan. Maya ay ikinagulat dahil ang tunog ni Buknoy ay nagbigay ng mahinang pag-asa. May sinag na kumikintal sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, pinagpatuloy nila ang seremonya. Isinama nila ang munting mga alaala sa loob ng batong patpat. Lahat ay sumunod. Isang maliit na hibla, isang piraso ng kwelyo, isang pinyal ng alikabok mula sa unang paglalakad sa liwasan, isang piraso ng sarili nilang awit. Habang inihuhulog nila ang mga ito sa batong patpat, ang bato ay nauukit ng liwanag na parang may nakita. Ang mga pangalan ay nagkakaroon ng maliliit na liyabi sa ibabaw. Hindi lamang simpleng paglalagay ng letra ang nangyari. Ang mga pangalan ay umuukit sa bato bilang isang uri ng talaan na may katumbas na tunog. Bawat pangalan ay naglabas ng isang maliit na himig, isang tatak na nagpapalakas sa batong patpat. Sa sandaling napuno ang batong patpat ng mga munting alaala, itinapat ni Lolo ang kanyang baston sa gitna ng bilog. Ngayon, aniya, 3 pukpok ulit sa pinto ng punso. Ang pag-uko niya ay hindi palabas ng pag-uurong. Ito ay pagyuko ng pasasalamat at ng pamamahala. Ang unang pukpok ay nagbigay ng liwanag sa supot. Ang ikalawa ay nagbigay ng marahang sigaw na parang pag-iyak. Ang ikatlo ay nagpatunog ng tono na tila nag-ukit sa hangin. Mga pangalan na hindi mawawala. Nang marinig iyon, ang anino ay nagpakita ng bahagyang galaw. May mga malalabong mga daliri o sanga na naging hugis, at ang lupa sa paligid ng punso ay nagningitim. Hindi pa siya nanlaban ng tuwalya. Ang kanyang unang hakbang ay isang pagtatangka ng alaala. Siya ay sumisilip at bumibigay ng isang uri ng pangako. Isa lang, parang bulong. Isang pangalan lamang. Malalayo na ang karga ninyo. Maraming puso ang tumilap. Maya ay napangiti ng malambot at halos maluha. Ang takot ay tumitimba sa kanyang dibdib, ngunit ang kapalaran ng nilalang ay nasa kanyang palad at hindi niya kayang tumalikod. Sa loob ng kanyang ulo ay imahe ng mata ng iyang ina, ang tinihid sa mga oras ng pagsuka at sakripisyo, ang pagmamahal na naguudyok. Siya ay huminga ng malalim at tumingin sa mukha ng duwende. Kung iyan ang kinakailangan, mahina niyang sabi, hindi kami magbibigay ng pangalan ng sinuman. Ibigay namin ang isang pag-alala na pagmamay-ari ng lahat, isang piraso ng kasaysayan na hindi kukunin ang pagkakakilanlan ng tao. Ang linaw na sagot na iyon ay nagbigay ng bagong ideya sa puso ng mga tao. Sa halip na isa-isahin ang buong buhay ng sinuman, napagpasyahan nila na ang kanilang iaalay ay isang panahong alaala, isang maliit na bagay na kumakatawan sa kolektibong kasaysayan. Sa pag-isip ni Lolo, itinuro niya ang paraan. Ang bawat pamilya ay maghuhulog ng isang maliit na bahagi na nagpapahiwatig ng kanilang pagdiriwang. Isang piraso ng tela mula sa unang piyesta, isang sinulid mula sa unang lambat, pulbos ng kandila mula sa unang pagdinig. Ang lahat ng ito ay magtataguyod ng isang bagong uri ng pag-alala. Hindi pag-agaw ng pangalan, kundi pagbabahagi ng isang pangkaraniwang alaala. May isang sandali ng pag-aatubili. May isang lalaki na umaasang mapapabuti ang kanyang sakahan kung ibibigay ang unang anak niyang palay bilang handog. Maya ay tumigil sa pagtingin sa kanya at sa kanyang sariling puso ay sumabog ang maliit na alon ng pangunawa.
Ang pag-aalay ay hindi dapat magpakawalan ng pagkakakilanlan ng kahit sinuman. Kaya, sa huling sandali, ang buong bilog ay nagbago ng isip. Ang isang maliit na bagay na sumisimbolo ng sama-samang alaala ang kanilang ibibigay. Tinanganan nila ang batong patpat at ipinasok ang mga munting piraso. Sa bawat paghuhulog, ang bato ay nagliwanag ng matamis. Isang liwanag na hindi naglalabas ng araw kundi nagpatibay ng pangalan. Hindi tinatanggal, ngunit binabantayan. Unti-unti napuno ang bato ng mga piraso ng buhay ng baryo. Hibra, abo, sinulid, pulbos. Ang supot ay nagliwanag ng kakaibang liwanag habang pinapawi nito ang mga anino na nagtatangkang sumipsip. Ang liwanag mula sa supot ay hindi malakas gaya ng araw. Ito ay parang panandaliang lampara sa gitna ng bagyo. Hindi perpekto, ngunit sapat. Sa sandaling iyon, Dato Malaya ay kumuha ng isang hakbang. Hindi para agawin ang laman, kundi para subukin kung ang anino ay may lakas na kunin ang pinakamahalagang bahagi, ang pangalan. Ang hangin ay nagbago ng kulay. Ang mga dahon ng mga puno ay lumukso ng parang may nakikitang kumukuha. Ang tunog ng mundo ay nagtipon sa paligid. Mga palakpak ng paa ng tao, paghuni ng kuliglig na napuputol at ang maliliit na huni na galing sa batong patpat. At doon, sa gitna ng lahat ng ito, ang pagong nilalang ay naglabas ng mahihinang huni. Hindi malupit ang panganganak. Wala siyang pag-iyak na nagdudurog ng puso at dugo. Ang ipinanganak ay isang maliit na anyo, hindi lamang sanggol, kundi isang nilalang na may bahagi ng lupa at bahagi ng liwanag. Sa unang tingin, hindi niya katulad ang mga batang nakikita ng mga tao. Siya ay may kaunting sinag sa balat, maliliit na talulot na parang palikpik sa leeg, at isang tunog na parang kumakalog na mga butil ng palay. Ngunit ang mahahalagang bagay ay naroon, ang hininga, ang titig at isang maliit na pangalan na tila hindi pa sinasambit sa hangin. Maya ay nakaramdam ng pagsabog ng damdamin. Hawak niya ang maliit na nilalang at mayroong kakaibang pakilamdam. Parang hawak niya ang isang piraso ng baryo na bagong isinilang. Kasabay ng paghinga ng bata, ang mga tao ay nagsimula ng sabay-sabay na bigkasin ang mga pangalan na naukit sa batong patpat. Hindi para iwanan, kundi para gawing panibagong tali. Ernesto, bulong ng isa. Lilio, bulong ng isa pa. Maya, nagbulong si Joey. Tintin, nagbanggit si Mang Ernesto. Ang mga pangalan ay dumaloy sa hangin at bumalik na parang alon, pumapasok sa batong patpat at nagpapalakas ng liwanag. Ngunit sapagkat may anino sa paligid, hindi naging madali ang bagay. Sa pagkakataong ang ilang mga pangalan ay nabanggit, isang malabong pag-igting ang dumating mula sa lupa, parang isang kamay na kumukurot ng tela ng alaala. Dato Malaya ay sumlungga at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahinang salita na napuno ng pang-akit. Isang piraso lamang. May ilan na tumigil sa pagbigkas at may ilan na humiga ang pisngi dahil sa takot. Sa panahong iyon, si Maya ay tumayo at nilingon ang buong bilog, hindi bilang pinuno kundi bilang isa sa kanila. Ang mga mata niya ay puno ng tuwid na diin. Hindi namin kayo kukonsintihin, sigaw niya ng may boses na hindi malakas ngunit may tapang. Hindi namin ibibigay ang pangalan ng sinuman. Ang ibinigay namin ay ang ating alaala, hindi ang ating pagkatao. Ang salita niya ay parang isang paghahampas na nagdulot ng kakaibang pagkatal. Sa mga labi ng anino, mayroong isang sandaling nag-iba. Ang hangin ay tila umatras, hindi dahil natalo, kundi dahil sinusuri. Lumitaw ang isang bagong anyo sa paligid, parang isang lumang puno na bumubulol at sa loob ng mga sanga nito ay mga alitap-tap ng alaala. Dato Malaya ay sumubok muling magpanukala. Pakawalan ninyo ang isa pang alaala para sa akin, isang pag-asa ng isa sa inyo, isang pangako. Ngunit bago pa man makumpleto ang iba pang hakbang, isang tao ang gumawa ng hindi inaasahang kilos, si Joey.
Lumapit siya sa batong patpat at sa kabila ng maliit niyang tangkad, tinalian niya ang isang piraso ng sinulid mula sa kanyang bulsa. Ang sinulid na nakuha niya noong unang araw na siya ay tumulong sa pag-ahon ng palay, isang sinulid na may bahid ng lupa at pawis. Iyon ang akin, mahinang sabi niya. Hindi ito mahalaga sa akin, ngunit ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. At inilagay niya iyon sa batong patpat. Ang kilos ni Joey ay nagpatigil ng pag-ikot ng anino. Parang nakita ng lupa ang isang dalisay na pag-aalay at medyo nagdilim ang anino. Hindi kumagad agad. Ang supot ay muling kumislab at ang bato ay naglabas ng tunog na parang mga susi na umiikot. Ang mga ngiti sa mga labi ng tao ay hindi na maitago. Ang mga mata ni Lilio ay nagdilat sa isang uri ng pag-asa na hindi na kailangang mailihim. Ang salita niya ay parang isang paghahampas na nagdulot ng kakaibang pagkatal. Sa mga labi ng anino, mayroong isang sandaling nag-iba. Ang hangin ay tila umatras, hindi dahil natalo, kundi dahil sinusuri. Lumitaw ang isang bagong anyo sa paligid, parang isang lumang puno na bumubulol, at sa loob ng mga sanga nito ay mga alitaptap ng alaala. Dato Malaya ay sumubok muling magtanukala. Pakawalan ninyo ang isa pang alaala para sa akin, isang pag-asa ng isa sa inyo, isang pangako. Ngunit bago pa man makumpleto ang iba pang hakbang, isang tao ang gumawa ng hindi inaasahang kilos, si Joey. Lumabit siya sa batong patpat at sa kabila ng maliit niyang tangkad, tinalian niya ang isang piraso ng sinulid mula sa kanyang bulsa. Ang sinulid na nakuha niya noong unang araw na siya ay tumulong sa pag-ahon ng palay, isang sinulid na may bahid ng lupa at pawis. Iyon ang akin, mahinang sabi niya. Hindi ito mahalaga sa akin, ngunit ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. At inilagay niya iyon sa batong patpat. Ang kilos ni Joey ay nagpatigil ng pag-ikot ng anino. Parang nakita ng lupa ang isang dalisay na pag-aalay at medyo nagdilim ang anino. Hindi kumagad-agad. Ang supot ay muling kumislap at ang bato ay naglabas ng tunog na parang mga susi na umiikot. Ang mga ngiti sa mga labi ng tao ay hindi na maitago. Ang mga mata ni Lilio ay nagdilat sa isang uri ng pag-asa na hindi na kailangang mailihim. Ngunit sa kabila ng mga magandang kilos, ang pag-ukit ng mga pangalan, ang paglalagay ng sinulid, ang pagbigkas ng mga pangalan, ay may natira pang takot, ang takot ng kinabukasan. Hindi nila ninais ang kapayapaan na walang hanggan. Alam ng lahat na ang anino ay hindi isang bagay na mawawala ng tuluyan. Ito ay isang bahagi ng lupa na kailangang bantayan. Si Lolo Martin ay nag-ipon ng kanyang lakas at tumunog ng mahina ng mga salita na para bang isang pantukan ng babala. Hindi tayo ang magwawagi magpakailanman. Ngunit sa gabi na ito, pinigil natin ang gutom niya. Mananagot siya, siya'y babangon muli at handa tayong tumugon. Sa sandaling iyon, tila nabuo ang isang kasunduan hindi kailanman sinelyuhan sa ospital ng tao. Isang kasunduan sa pagitan ng mga naninirahan sa ibabaw at ng mga nasa ilalim. Ang duwende ay bibigyan ng pag-asa sa anyo ng munting alaala, at ang mga tao ay magpapanatili ng pagkakaisa at ng kanilang mga pangalan. Ang batong patpat ay magiging isang talaan, isang sandigan na magpapaalala sa mga susunod na salin. Naririto kami, nag-alay ng isang piraso at inyong bantayan. May isang mapait na hibla ng hamon. Dapat nilang pangalagaan ang patpat, hindi bilang isang bagay na magpapayaman, kundi bilang tanda ng responsibilidad. Lolo Martin ay tumindig at inihayag ang bagong tatakaran. Tuwing unang gabi ng tag-ani, ating pagdiriwangin ang pangako. Titipunin natin ang mga pangalan at muling babasahin ang batong patpat. At hindi namin gagawin itong laro. Ang baston ay hindi gagamitin para sa pansariling hangganan. Ang supot ay hindi dapat gawing palamuti. Sa ganitong paraan, aalagaan natin ang hangganan. Ang kanya ay hindi pang wakas na salita. Siya'y nag-iwan ng isang pangungusap na parang bini.
Pagmamalasakit ay hindi natatapos sa isang gabi. Si Maya, na ngayon ay may alisngaw ng pagod sa mukha, ay huminga ng malalim. Hawak pa rin niya sa palad ang bagong nilalang. Ang kanyang kamay ay may bakas ng supot at liwanag. Si Buknoy ay lumuhod ng bahagya at nagbigay ng isang munting bagay. Hindi pera o yaman, kundi isang simpleng butil ng lupa na may lumang ginto ng damo. Isang paanyaya na ang tulong ng duwende ay hindi walang kapalit sa sariling mundo. Habang lumalalim ang gabi, ang anino ay unti-unting umatras. Hindi ito sumulpot ng mabilis. Ang pag-urong ay parang pag-urong ng dagat pagkatapos ng malakas na alon. Mabagal at may mga pag-alon pa ring sumusunod. Bago tuluyang maglaho, ang anino ay tumugon ng malalam na misteryo. Babala ang mahinahong bulong. Hindi kayo ligtas palagi yan. Ang lupa'y may malamlam na panalangin. Ingatan ninyo ang inyong mga alaala. Inaalay ko ang paglimot sa iilan at sinisikap kong kunin ang kwento ng marami. Walang pagsagot na nagmumula sa batong patpat. Hindi iyon kinakailangan. Ang supot ay kumikislap, ang baston ay nagbigay ng bayayat na tunog, at ang bagong nilalang na silang lahat ay nagmalasakit, ay naglabas ng isang mahinang ambon ng tunog na parang pag-iyak ng bagong umaga. Maya ay yumakap sa bata ng may pag-ibig at pagkatakot sabay. Alam niyang ang tinubuan niyang tungkulin ay hindi mawawala agad, ngunit may nagsimulang magbago sa puso ng baryo. Nag-umpisang mangolekta ang mga kapitbahay, may mga salo-salo ng simpleng pagkain, candy at mga inumin na inalay sa maliit na mesa na inilatag sa gilid ng liwasan. Ang gabing iyon ay hindi isang tagumpay na ganap. Ito ay isang pag-urong ng panganib, isang panapanahong katahimikan na may kasamang bagong responsibilidad. Si Maya ay pinupurihan, may mga mata na tumingin sa kanya ng may bagong tingin, hindi dahil siya ay isang magiting na bayani, kundi dahil siya ang isang nag-ingat sa puntong kinailangan ng tapang. Ang buwan ay nananatiling matatag sa langit at sa sobrang liwanag ng buwan ay napansin nila ang maliit na bagay na naiwan ni Buknoy sa gilid ng bilog. Isang maliit na butil ng lupa na parang butil ng mais, napakakintab at may kulay na hindi nila maipaliwanag. Buknoy ay nagpaalam ng mahinahon. Ang kanyang maliit na anyo ay naglaho papunta sa liwanag ng punso at hindi nagtagal ay wala na siyang bakas maliban sa maliit na kampanilya na naiwan sa lupa, isang tanda ng pag-utang. Ang mga araw ay tumakbo at nagbago. Sa sumunod na mga linggo, ang balita ng pangyayaring iyon ay kumalat ng dahan-dahan sa mga gilid ng baryo. Tila isang hangin na nangingilabot at pumapasok sa mga dingding. Ngulit hindi ito naging kwento ng pagtataka lamang. Ito ay naging aral. Ang batong patpat ay inilagay sa may altar ng liwasan, hindi bilang isang sinag, kundi bilang isang tala. Ang supot ni Maya ay itinago sa likod ng altar upang paminsan-minsan ay may ilaw lamang kapag kailangan. Ang maliit na nilalang na ipinanganak sa gabing iyon ay lumaki ng dahan-dahan sa ilalim ng pagkalinga ng ilang pamilya. Hindi tinawag na tao o duwende lamang, kundi isang bagay na nasa pagitan ng mundo. Itinuring siya nilang isang panata, tanda ng panahong sila ay nagkaisa at nag-alay. Sa loob ng mga buwan, may ilang pagbabago sa baryo. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kanilang mga salita. Hindi nila basta-basta binibigkas ang pangalan ng walang dahilan. Tuwing unang gabi ng tag-ani, may pagtitipon, mga pangalan ay binibigkas, mga munting alaala ay muling inilalagay sa batong patpat at ang baston ay pinapapahir ng langis at binabalot ng sinulid na nasa unang pag-ukit. Ang bagong tunturin ay hindi isang batas na may kaparusahan. Ito ay isang sinumpaang pag-aalaga. Sa bawat pag-aalala ay may responsibilidad.
Maya ay hindi nag-iba ng lubusan. Siya ay patuloy na nagbebenta ng mga supot at nag-aalaga ng bahay. Ngulit may liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagmula sa karanasan ng gabing iyon. Hindi niya hinangad ang karangalan. Kung mayroon siyang hanggaran, iyon ay ang ipaalam sa iba na ang pag-asa ay dapat bantayan. Si Joey ay nanatiling kanyang kasangga. Minsan ay dadalhin niya ang maliit na baston sa madaling araw at titigan ang punso mula sa gilid. Si Lolo Martin ay nagpatuloy na magbigay ng payo, ngunit mas naging mapagpakumbaba at mas madalas na nakikinig sa mga boses ng kabataan kaysa dati. May mga gabi pa ring dumating ang anino sa malayong dulo ng punso. Mga tanda ng nawawalang hayop, malamlam na marka sa lupain at ang paminsan-minsang pagkabulag ng ilaw. Ngulit ang baryo ay hindi na ganoon kadali masiraan ng loob. May pundasyon, ang batong patpat, ang supot, ang baston at ang maliit na nilalang na ngayon ay lumalakad na, kumikindat at natututo ng mga awit ng tao. Ang mga alitaptap sa paligid ng punso ay nananatiling nagliliwanag sa gabi ng pag-aalala at tuwing ikaunang gabi ng tag-ani, may kanta na pinapakinggan namin. Hindi ng triumphant na awit, kundi ng isang awit ng pag-aalala at pagkakapit-bisig. Sa paglipas ng panahon, may mga bisita na nagtanong tungkol sa batong patpat at sa maliit na nilalang. May ilang mga matanda nag-anyaya na sila'y nagmula sa mga lugar na malayo at may mga kwento ng kanilang sariling punso. Si Maya ay laging nagkukwento ng mahinahon, hindi ng may pagmamataas kundi ng may paggalang. Ito ay batay sa mga kwento, madalas niyang sabihin, hindi isang pangakong himala. Ang ating ginawa ay isang kasunduan. May gusto tayong ipagtanggol, ang ating pagkakakilanlan. May mga batang teenager na nagtanong sa kanya kung hindi ba siya natatakot. Natatakot pa rin ako, siya ay tumugon. Natatakot pa rin ako kada gabi. Ngulit ang takot ay hindi dahilan upang tumigil. Ito ang dahilan upang magkaisa. Ang maliit na nilalang ay naging bahagi ng mga bagong ritual, hindi bilang Panginoon kundi bilang alaala ng pagitan. May mga araw na lumikha sila ng maliit na pagdiriwang para sa kanya, mga awit na pinaghalo ng mga lumang tono ng duwende at mga bagong himig ng tao. Ang mga bata ay natututo mula sa kanya na may ibang uri ng ritmo, natututo silang pahalagahan ang lupa at ang hangganan nito. Sa isang gabi ng tag-ani, may isang lumang banta muli, may kakaibang pag-igting sa lupa at isang maliit na ulap ng anino na sumilip. Ngunit nagtunog ang batong patpat ng dahil sa maraming pangalan. Ang supot ay kumislap ng dahil sa munting mga alaala. At ang buong baryo ay nagtipon ng hindi dahil sa pangambang lupain, kundi dahil sa kasanayan. Sa sandaling iyon, ng mga pangalan na muling binigkas at ng mga kamay na magkakadikit, ang anino ay umatras. Hindi noon upang magwakas ang lahat, ngulit may kasigurahan. Hindi siya makakakuha ng pangalan nang hindi muna natin bayaran ang ating bahagi ng pagpakaisa. Maya ay tumangis at ngumiti sa parehong oras. Alam niya na ang gabi ng panganganak ay nag-iwan ng marka sa kanya na hindi mawawala sa hangin. Ngunit dala rin niya ang isang bagong pag-asa. Hindi perpekto, ngunit sapat upang mag-ingat sa lupa. Si Buknoy ay minsan na muling lumilitaw sa gilid ng punso at nagiiwan ng isang maliit na bagay, isang butil ng lupa, isang maliit na kampanilya bilang pasasalamat. Lahat ay nanatiling maingat sa pagpapasidi ng sarili nilang kagustuhan. Sa huling pagtingin, ang batang nilalang ay lumaki at naglakad ng dahan-dahan sa gilid ng liwasan. Tinawag siya ng ilan na munti at siya'y umangat sa maliit na bato sa liwasan at umiyak ng isang tunog na parabang saliw ng kuliglig at huni ng dagta. Isang tunog na hindi tamang ilarawan, ngunit sapat upang magpaalala sa mga tao na may isang bagay na bagong binigyang buhay. Maya ay nakatayo sa gilid at hawak ang isang maliit na supot. Hindi ang supot na ginamit nila noon, kundi isang bagong supot na hinabi ni Lilio mula sa mga tira-tiras na tela ng baryo. Ito ang ating paalala.
ani Maya sa sarili. Hindi kami perpekto, ngunit kung magtutulungan, may pag-asa. At habang dahan-dahang lumubog ang araw at pumailan lang ang dambuhalang anino sa malayo, nagkaroon ng katahimikan. Hindi katahimikan na nangangahulugang tapos na ang lahat, kundi katahimikan na nagdadala ng responsibilidad. Ang mga tao ay naglakad pabalik sa kanilang mga tahanan, dala ang batong patpat, dala ang mga pangalan, dala ang isang bagong paraan ng pagtingin sa lupa. Si Maya ay pumasok sa kanyang bahay na may pakiramdam ng pagod at katawang may bagong timbang. Sa labas, may isang maliit na ilaw, isang maliit na kampaniya na kumikindat na naiwan sa gilid ng punso bilang tanda ng pakikipag-ugnayan. Kung may gustong makinig pa sa mga ganitong kwento, mga kwentong nagmula sa mga daang lupa at punso, maaari mong ibahagi ang iyong sariling karanasan at salaysay sa mga kapitbahay. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi nangangako ng mga himala. Sila ay paalala na ang lupa ay may tinig at na ang pag-aalaga sa ating alaala ang nagbibigay sa atin ng panangga. Kung ang kwentong ito ay kumakatok sa puso mo, mag-subscribe at alalahanin ng mga pahinwatig ng iyong sariling baryo, ang pangalan, ang alaala, ang responsibilidad. Ibahagi ang kwento kung may kilala kang karanasan na kahalintulad nito. Maaari itong magbigay liwanag sa mga kamay na handang tumulong. Sa mga sumunod na buwan at taon, ang buhay ng baryo ay patuloy na umikot sa sinaunang ritmo. Pag-aaral ng lupa, pag-aalay ng munting alaala at pagbabantay sa mga anino. Ang batong patpat ay nanatiling isang simbolo, hindi ng kapangyarihan sa sarili, kundi ng bantay ng pangalan. Si Maya ay hindi naging isang dakilang tagapangangala na nagdudulot ng mga bagong batas. Siya ay nanatiling isang dalagang may lumanayan na tapang at isang taong nag-alay ng kanyang pagkalinga sa hindi kilala. May mga araw na dumating ang mga banyaga at nagtatanong kung totoo ang kwento. Maya ay laging sumasagot ng may katahimikan. Batay ito sa alamat ng lugar at saka siya nagkukwento ng parabang binubulong ang kwento sa ilalim ng buwan. Ang tunayang halaga ay hindi nasa pagwawagi laban sa anino. Ito ay nasa pagkakaunawan na ang lupa at tao ay magkaakibat. Sa maraming gabi, ang mga batang naglalaro sa liwasan ay naglalagay ng maliit na tela sa batong patpat. Mga bagay na maliit at puno ng kwentong kanilang inakala. At ang duwende, mga maliit na nilalang na kumikislap sa dilim ay naging karaniwang katabing kwentuhan. Hindi perpekto ang wakas. Hindi man nang ibig sabihin nito ay walang panganib kailanman. Ngunit ang istorya ay nagtapos sa isang uri ng pagtibay. Ang baryo ay nagkaroon ng bagong pag-iingat at bagong paraan ng pag-aalay. Ang Dato Malaya ay nanatiling larawang hindi mawawala. Isang pag-aalala na ang lupa ay may sariling paraan ng paghingi ng balanse. At sina Maya, Joey, Lolo, Martin, Lilio at Buknoy ay naging mga pangalan na inukit sa isang maliit na bato. Mga pangalan na bumabalot sa pangakong hindi kukunin ang pagkatao. Sa katapusan, ang pinakamahalagang aral ay hindi ang himala, kundi ang pagkakaisa. Ang isang buntis na duwende ay napasa sa ilalim ng maliit na pag-aalay na pinagsama ng buong baryo. Ang sanggol na naipanganak ay hindi naging dahilan para sa pagyayaman ng isa lamang tao. Ito ang naging daan para mapanatili ang pagkakakilanlan ng marami. Kung may isang huling paalala ang kwentong ito ay simple. Ang kapangyarihan ay may hangganan. Ang pagtutulungan ang tunay na sandata at ang mga pangalan, ang mga alaala ay hindi dapat ipagkait o gamitin sa sariling kapakinabangan. Kung mayroon kang sariling karanasan o kwentong uri nito, isang punso, isang anino o simpleng kwento ng pagkakaisa, iwan ng mensahe sa comment. Ibahagi ang kwentong ito sa iba na maaaring makahanap ng pag-asa sa mga simpleng pag-alay ng alaala. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na kwentong nagmumula sa lupa at sa mga taong nagmamahal sakit dito.